Okay, so it is indeed a blessing. Actually, this is one of my prayers, especially after the training ng biblical counseling. And then, siguro nabuhay ulit yung idea regarding biblical counseling after Palawan. And then, I was invited in Cagayan de Oro and then sa Mabitak. So, but yung gear ng teaching ko, regarding biblical counseling do sa mga places na yon is more on the pastoral side. So what we're going to study is what we studied before, way back pa with Wayne Vandeveer. Inabot kami ng 4 modules doon, parang 4 years yata namin siya tinapos. Kasama ko si Sister Lou, si Sister Violi, Sister Eloy, sila yung mga kasama ko that time na nagtiyaga ng 4 na taon for this. Nakuha niyo ba yung certification niyo before? Did you receive your certification? So may mga certified yung mga yan. So, sila na nga magtuturo eh. Yan yan, thinking ka eh. So our pattern and our direction will be based doon sa biblical counseling training din na ibinibigay ng OIC. Before, they call it BCT, which is Biblical Counseling Training. Ngayon, tinatawag nila itong Church Leadership Training. And we are to be thankful. Mainly, tayo, yung approach natin with our biblical counseling will not be based on video. Ang hierarchy kasi, based on the videos of Pastor Wayne Vandeveer, tayo po, ako yung magtuturo. So mag-asawa kayo ngayon sa akin sa mga bagay na ito. But siguro, ang pinaka-importante is it will be Taglish and then we will be getting it from the context of a Filipino pastor naman. And syempre, we were trained to teach. So, kailangan kong gamitin din yung mga bagay na natutunan ko regarding biblical counseling. So, we have 4 modules. Dadaanan natin ito ngayon as an introduction. Module 1 will be Biblical Counseling. What is it? So, sasagutin natin yung katanungan na ano nga ba ang biblical counseling. So, you are all welcome. We are delighted to be with you. Okay, itong slides na ito is coming from Dr. Andrew Rogers. He just emailed me the Module 1 PowerPoint. So, he is the, actually, OIC Director dito po sa, I'm not sure kung Southeast Asia. Mukhang Southeast Asia yata siya Director dito. He is a graduate of Boyce College, Southern Baptist Theological Seminary. And he is also the Director of Biblical Counseling. Okay, when he was here, sino yung mga nakasama ko before sa Biblical Counseling sa GCF, he was still a pastor at that time. Okay, when nag-meet kami sa Shepherd's Conference last March, kausap ko siya, sabi niya sa akin, he already stepped down as a pastor dahil magko-concentrate na siya to be an OIC Director of Biblical Counseling. So, it was a blessing to be with him. Actually, nga, nung nagkita kami, ang sabi niya kagad sa akin, how many churches have you already trained? Kailan ba tayo nag-attend ng counseling sa kanila? Last year yun o January? January, no? Tapos March, nakita kami, tinanong niya ako how many. Okay, so sabi ko, I haven't trained anyone yet. So I'm planning and will be starting, sabi ko sa kanya, ng May in our church. And he is excited dito sa ating gagawin na biblical counseling. And then I also emailed him, actually sabi ko nga sa kanya, I'm planning to at least train at least 2 or 3 every year. So yun yung direction. Yun yung plano ko. So please do pray for me because i-influence ko din yung ibang CCM churches na ako po ay magbigay sa kanila ng biblical counseling training. Okay? So this is with his permission. Yung PowerPoint niya, hindi ko babaguhin dahil baka mapagalitan ako. Okay? So ito po yung mga OIC missionaries. Some of them are familiar for some, si Wayne Vandeveer, tsaka yung wife niya. Tapos ito si Andrew Rogers, I met Hubert, tapos sila Moss. Okay. So alam ko na wala na siya, nag-pass away na si Hubert. So ayun. So anyway, sila yung mga sa iba't ibang bansa na nagpupunta. So this will be an introduction, itong first part natin ng ating program. Okay, our mission statement, we will just be following yung mission statement ng OIC, which is coming from also sa ACBC tsaka sa Biblical Counseling Coalition. Okay, our mission statement,
training biblical counseling trainees, trainers around the world for the glory of God. Okay, yan yung ating tuon, mission natin, our vision, to glorify God through the spiritual strengthening of believers and churches around the world. Actually, marami pong counseling centers na na-establish ang OIC, and let us continue to pray na magpatuloy po ito sa ating bansa. Ngayon, ginagawa po ito at sa iba pang mga bansa. Okay, ang strategic objective ng OIC is number 1, ito kinuha ko lang sa kanila dahil sa Uganda yung PowerPoint na ito, Uganda Training Ugandas. Okay, so tayo, Filipinos training Filipinos. Yun yung target natin. I'll be training you so that you can train other Christians. Okay, yun yung direction natin dito. And yung training na ito para sa atin is that we may be able to apply it not only in our church, okay, but in our lives. Sa pang-araw-araw nating buhay. Biblical counseling is applied to my family, to this church, to some of my friends. Na-apply po ito in our whole life. Okay? So ngayon, tinitrain ko kayo dahil mahalaga na matutunan ninyo how we approach life. And the way that we are to approach our lives is through the Word of God. Okay? Kaya nga biblical counseling. We counsel through the Word. Okay? So doon po tayo manggagaling at mahalaga na makita po natin ito. Okay? Our commission, how does the church strengthening fit into the Great Commission? Dahil may panawagan po tayo sa Matthew 18:18 to 20. Sabi nga doon yung process neto is through the book of Acts. Andito po tayo sa second part. So yung sa book of Acts, chapter 1 to 13, alam natin may church planting, doon nag-start ito yung birth ng church, dito nagsimula ang church. And then after that, from 14 to 20, strengthening na. Dito na na-establish yung church. Siguro if you have read that, especially Acts chapter 15, is an important and integral part doon sa Acts dahil doon ini-establish na kung ano yung dapat nilang gawin, na dapat maging biblical sila sa lahat ng bagay. Okay? So, ito'y bahagi na we are to be thankful, mainly sa mga foreigners na ito, dahil meron silang kusa na mag-train. Okay, pumunta dito to train us, to introduce us how we are to do biblical counseling. So, how do we do it? Ginagawa po ito ng OIC number 1 through the church leadership training. Ito po yung ginagawa natin ngayon, which is the modular program. And at the same time, meron din po silang academic training or graduate degree program. Wala pa po ito dito sa Pilipinas. And hopefully, siguro maganda ipag-pray ninyo, no? Dahil ang TEA, the Expositors Academy, alam ko, they are gearing toward biblical counseling na rin. So, di ko alam kung kailan sila makakapag-start. Jessica Ransom is a biblical counseling graduate ng Masters University. And she is also an ACBC certified counselor. Siya yung asawa ni Sean Ransom. Kung kilala niyo si Sean Ransom, asawa siya. And then, sinuhan yung isang kakilala mo na kasamahan ng TEA? Ano yung pangalan ni Luciana? Alan. Okay. Si Pastor Alan Luciano also, kumukuha siya ngayon, ng certification sa ACBC to be a biblical counselor. So may direction sila regarding that. Okay, so nag-i-equip na sila, they're preparing for that. Alam ko nga si Jessica is teaching biblical counseling sa women. Okay, sa Hierarch. So parang meron silang curriculum yata doon. I'm not sure kung ongoing ito o tapos na. They will renew it yata ulit. Pero iba yung training doon, iba yung training din ng OIC. Hindi ko alam kung i-connect nila itong dalawang ito dahil nag-uusap ang TEA tsaka si Andrew Rogers with Ernie Baker regarding their direction sa biblical counseling. So ako, loose cannon. Okay, tuturo-turo ako ng hindi bahagi nila. Okay. So, pero syempre, I was trained and I have the blessing of Pastor Bob and Dr. Andrew Rogers regarding the training. Okay. So tayo po, church leadership training tayo. So module 1, biblical counseling training, ito po yung unang batch ng biblical counseling way back pa. Kaya makikita nyo dito sa si Del. Wala si Del eh. Nasa harap. Okay. Around 500 yung first
attendees that time, kaya kita naman yung itsura ng hierarchy noon, walang mahulugang karayom. After that, actually, patuloy pa rin tayo, medyo nabawasan. Ano? And then, what is it? I-define natin, defining a biblical sufficiency-based personal ministry model and the nature of personal spiritual growth. Importante yung part ng nature of personal spiritual growth dahil half of our module 1, magpo-focus tayo regarding that. Mahalaga yung number 1 kasi i-define natin, alamin natin kung ano yung purpose. Pangalawa, kung bakit importante yung module 1, huwag kayong mag-absent dito dahil ang importante yung preventive. Yung preventive is application of the Word of God personally bago tayo umabot sa biblical counseling o sa ibang mga tao. Okay? So, nature of personal spiritual growth ay yung mahalaga dito. Okay? Number 2, module number 2, how do you do it? Dito na ituturo kung paano tayo yung process and procedures of biblical counseling. So, baka by next year ito. Alamin natin ngayon, next year alamin natin kung paano ba ako magbi-biblical counseling. Gusto nyo, dire-diretso na tayo, tapusin na natin 1 and 2. Ngayon, mahaba po ito. Hindi na uuwi. Okay, Module 3, Biblical Counseling, how do you do it more effectively? Paano natin ito magagawa effectively? Okay, framing common counseling issues from God's perspective. Okay, ang isa actually na pinakamaraming attendee, Philippines na mga na-train. Kaya parang gulat na gulat sila. Ito yung last module, Module 4, how do you share it? Kaya paano mo ba ibinabahagi na mag-train din yung iba at matuto din sila about biblical counseling. And pa rin ako, walang pagbabago, malaki pa rin yung chan. Okay, so ayan, na-receive namin yung mga certificates namin. Nandiyan ba kayo, Sister Lou? Sister Eloy? Nandiyan kayo, no? Natabunan lang siguro kayo. Okay, so tinapos nyo din basahin yung buong book, di ba? Ito sila, oh. Ayan. Ilang libro tinapos yung basahin? Dalawa? Dalawa, di ba? How to Change, saka read, in the Redeemer's Hand. Okay, yung part 4, yun nga, developing local church biblical counseling and training. So this is not just a seminar or just a conference. This is a training program. So this is a training, ititrain ko kayo at meron kayong mga assignments na aking gagawin at tatambakan ko kayo ng assignments para makabawi naman ako. Dahil natambakan din kami ng mga assignments na. Ewan ko kung gumagawa itong mga ito ng assignment na. Meron, oo, di ba? So nagsasubmit sila na ginigradean yan eh. So, this is a training program. This is an on-site, multi-modular, curriculum-driven, strategic objective-focused pastor and church strengthening biblical counseling training program. So, Module 1, 15 classes. Module 2, 15 classes. In between that, may projects for growth. Okay, mamaya explain ko yun. And then Module 3, 15. So, total of 60 classes. Pero iiksian natin ito dahil medyo mabilis ako. Okay, projects for growth. Magbabasa po kayo ng isang buong book. Ganito kakapal yan. Okay, so bahagi po talaga ng training yan. Next meeting natin, wala na siguro, 10 na lang may iwan. Pagka sinabi kasing book reading na, ayaw na eh. Hindi. Napaka-gracious ko po. Pwede niyong tapusin yung libro kahit na... Sige, bibigyan ko kayo 1 month. 1 month. Parang ayaw sumagot ng iba. We will be reading this. Hopefully, makahanap ako ng book na ito para ma-distribute ko din sa inyong lahat. Hindi na natin dadaanan ito. Kaya marami kasi mga book readings na requirement sila. Pero ako, para sa aking church, siguro yung Instruments in the Redeemer's Hand, napaka-importante. Okay? Yung book na How People Change, ituturo ko na lang sa inyo. Okay? So, para madadahan-daanan natin siya. These 2 books is very important para sa akin. Ito kasi, parang pinaka-basic about biblical counseling na makita natin yung importance ng biblical counseling. Ito, susunod, is Certificate of Participation, ipapaalam ko pa. Okay? So, I will be asking Dr. Andrew Rogers regarding this. I-email ko na lang siya and I will be asking kung pwede, kaya may attendance dapat Sister Ne, attendance. Oo.
So, para at least may attendance kayo, and then let's look kung makakapag-provide po tayo pag natapos ninyo ng certificate. Okay? Pero tingin ko naman, di nyo naman kailangan ng certificate, gusto nyo lang naman matuto, di ba? We are not after for paper lang naman yan eh. Nawawala ko na nga yung certification ko eh. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Okay? So, if you attend all 4 modules and complete the required projects for growth, meron kayong certificate. Okay? This is not that important. Ang importante, maka-attend kayo every meeting. Okay? During our training, ask good questions anytime. Good questions. Okay? What is a good question? Sinama nila ito dahil siguro experience na nila na maraming hindi magagandang question. So, nung inaaral ko nga ito, okay. Okay, it is a question, not a story. Okay, kasi ganun palagi yan. We experienced that before, na parang may question, kasi po ganito, pastor, ganito po ang nangyari. Tapos 5 minutes fast forward, nagkikwento pa rin siya. Okay? It is a question, not a commentary or story. Okay? It is short and clear. Kaya yun yung pagtatanong talaga. Short and clear. It seeks clarification or new information. And lastly, it has general appeal as others will be helped by the answer. So, isipin mo din na mukhang itong question na ito, short lang, importante, makakatulong para sa ating lahat. Okay? So, that is a good question. So, I will be entertaining that every after module, every after ng teaching po natin. So, may discussion wrap-ups. We'll give time for question and answers. Be patient. Dati kasi was 3 days per module. Tayo gagamitin natin every first and last Sunday. Hindi ko alam kung gaano katagal kasi I'll be giving myself until 3:30. Okay, sa ating ating training ngayon. So kung makaapat ako up to 3:30, that would be good. Ibig sabihin, mas magiging mabilis tayo than the usual. Okay. So, kung gusto niyo ng marami pang information about this, pwede nyo pong puntahan ng Overseas Instruction in Counseling. Meron po silang website, discoveroic.org. Okay, ito po yung kanilang, ewan ko kung ito pa rin pero ito po yung at least example po nila, Overseas Instruction in Counseling. So pwede po kayong mag-check sa kanilang Facebook page. In all of this, we'll be asking God to be at work in all of our hearts. Kasi importante po ito at kailangan po na mabago ang ating mga puso sa pag-aaral po na ito. Okay, John 17:17, pakibasa nga. Sabay-sabay. Okay, tapos na tayo sa session 1. Bilis, di ba? Ang tuon ng biblical counseling is that we may be able to handle life in God-pleasing ways. Kasi yun naman po yung dapat nating concern eh. Hindi po na may problem ako, kailangan ma-solve yung problem ko. Hindi po yun biblical counseling. May concern ako, may problem ako in life, paano ko ito maililinya doon sa plano at kalooban ng Panginoon para sa akin, whatever that situation may be. Ito man ba ay pang personal, ito man ba ay pang couple, para sa amin kunyari ni Del na mag-asawa, ito man ba ay para sa aming relationship sa aking anak, or with my relationship with other people. So, ang tuon nito is Christ-centered po siya na ma-handle po natin ang life natin in a God-pleasing way. Okay? What do biblical counselors do? They listen, they insightfully draw out the purposes of a person's heart. Kaya nga kapag nagka-counsel ako, palaging may question. So kung may counseling, kakausapin ninyo ako, gusto niyo magpa-counsel, wala naman kayong gusto niyo lang magpa-counsel, there will always be questions. Okay? Bahagi po yun kasi ng trabaho ng biblical counselor. They lovingly speak gospel truths to help people grow in Christ. They wisely instruct and teach. They comfort those who suffer. They restore in gentle, humble ways those overtaken in sin and turn back those who are turning away from Christ. So gusto ko makita ninyo ito dahil makita nyo kagad na hindi siya parang, biblical counseling, may aram ako sa Bible, tuturo ko yung sa Bible. Wide po yung aspect ng biblical counseling. Hindi po siya tamang, alam ko yung Bible, tuturo ko lang sa iyo yung Bible.
bahagi po na dapat natin makita ito. In time, iisa-isahin po natin yung mga bagay na binanggit ko at binasa ko sa inyong lahat. So that is biblical counseling, and that is what counselors do according to Robert Jones. So tingnan naman natin ngayon yung definition ng biblical counseling dito po sa ating notes o sa ating PowerPoint. There are many ways to define biblical counseling. Okay? First, sabi nga, this is practical theology personally applied. Okay? Bibigay ko yung siguro, yung summary na lang neto so that you can focus sa inyong pakikinig. Practical theology, meaning mga katotohanan ito ng salita ng Diyos na atin itong isinasabuhay. Okay? Practical theology, personally applied. Doctrines, truths na ina-apply natin. Yun yung biblical counseling. Maganda yung nabasa kong book kay Jay Adams. Ang sabi ni Jay Adams, ang unang-unang counseling should always be with self. Okay? Sarili muna. Kasi lahat tayo dumadaan sa maraming situations. Diba? Sino yung una nag-handle ng problema? Pastor kagad. Hindi, sarili muna. 'Di ba? Tama si J. Adams doon eh. Kaya nga bago ka dumating sa Matthew 18, ikaw din marunong ka dapat magdisiplina ng sarili mo, marunong ka mag-counsel ng sarili mo, pinapaalalahanan mo yung sarili mo ng word ni God, ng truths of scripture, and then dinidisiplina mo din yung sarili mo. Ngayon, kung hindi talaga nagwo-work yun, alam mo, hindi mo na-apply practical theology, then susunod na ngayon yung Matthew 18. Okay, malinaw yun. So, importante you learn the Word of God so that you can counsel yourself with the Word of God. Kaya practical theology, personally applied. Second, redemptive personal ministry. Huwag kang mag-alala, pa-counselan ko yan mamaya. Yan. Counseling. Kaya ang sarap magkaanak, di ba? Actually, hindi niya na maririnig yan pagka malaki na yung anak nyo at mamimiss nyo yan. Hindi niya mamimiss? Di ba nakakatuwa nga? Ako natutuwa ako nakinig ng gano'n yung umiiyak. Yung natutulog ka, tapos may tumatakbo sa gilid mo doon, sa office, na umiiyak. Akala hindi tiyanak yun. Si Ivan yun, tumatakbo dyan sa gilid. Nagising ako kahapon, sabi ko, ano ba paniginip ba yun? May bata ba talagang umiiyak? Okay, second, sabi nila, redemptive personal ministry. Okay, redemptive personal ministry means, dahil tayo ay iniligtas na ni Jesus atin ngayong tinutulungan din ang ating kapwa na magpatuloy din sila na lumago kay Jesus. Okay, may ministry tayo. Redemptive siya. Kaya di ba sabi ko nga sa inyo, in every situation, in everything, whether may it be feelings or emotions, dahil inaral natin dati, di ba, yung untangling emotions, we do a book study ng untangling emotions kay Alistair Groves. Ang sabi nga, in every emotion, it should be redemptive. Naalala niyo pa ba yun? Napaka-importante nun, ha? So you have different emotions in life, redemptive siya, ibabalik mo siya palagi dapat sa Diyos, sa ating Panginoon na maging tama yung ating emotion, na hindi tayo nakabase sa ating emotion kung hindi nakabase na tayo ngayon sa truth. Ganun lang kasimple yun, yung sinasummarize ko na sa inyo. So, redemptive personal ministry siya. Dapat may pagbabago sa atin dahil tayo ay na kay Kristo na tinutulungan din natin ng bawat isa na lumago kay Kristo. Another definition nila is soul care. Okay? Soul care, ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa na atin silang gabayan at tulungan na lumago sa kanilang lakad kay Jesus. Actually, ito yung pangalan ng after the OIC, after ni Wayne Van de Veer, may certified na. Ang pangalan po ng grupo na iniwan is Biblical Soul Care Philippines. Okay. So, yun yung pangalan nila. Natin, actually, bahagi din po tayo doon dahil bahagi po ako doon. So, ito po ay pangangalaga natin sa ating kapwa, nagabayan sila at tulungan na makalakad ng tama sa ating Panginoon. And then, sabi nga, biblical counseling is also discipleship. Alam naman siguro ninyo what discipleship is. A disciple is a follower of Jesus Christ. Yun yung disciple. So, discipleship, ito ay panawagan natin
na tayo na isa na kay Jesus ay tunay na mamuhay tayo na sumusunod sa Kanya, hindi na sa sarili o sa mundo, at nagtutulungan tayo, okay, sa ating church, sama-sama na lumalakad kay Kristo Jesus. Yun yung magiging tuon natin. Yun yung how they defined it. Okay? Pero meron din silang ibinigay na simple definition. Okay, simple definition, sabi nila, maging ni Wayne Van de Veer before, biblical counseling is simply the ministry of graciously applying the truths of the Bible to the challenges of life. Siguro, mas simple lang, mas madali ninyo itong makukuha. Okay? Ito daw ay pag-apply ng mga katotohanan ng salita ng Diyos sa mga pinagdaraanan natin sa ating buhay. May pinagdaraanan ba kayo? So sa bawat pinagdaraanan ninyo, sa inyong buhay, kailangan natin ng salita ng Diyos. Hindi pananaw ng ibang tao, solusyon ng tao. So sa bawat challenges natin in life, it should always be in line with the Word of God. Okay? Mahalaga na makita natin ang challenges sa ating buhay ay hindi po ito hiwalay sa salita ng Diyos. Magbigay kayo ng kahit na anong problema, sitwasyon ninyo, may kasagutan po dito ang Bible. Okay? Huwag po natin wala yan. Hindi naman, luman-luma na ang Bible. Hindi niya alam yung problema ngayon about gender equality. Okay? About this. Hindi, may clear po ang Scripture. In every man's problem, may kasagutan po ang salita ng Panginoon. May nakahanda po na katotohanan mula sa Diyos na makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay upang maharap natin ang bawat sitwasyon sa buhay ng may pag-asa at ang tuon ay ang ating maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. So there's always hope. So in every problem, in every situation, if you are a Christian, do not lose hope because the Word of God is with us. Kaya nandiyan ang salita ng Panginoon na makakatulong sa atin. Okay, a more complete definition. So yung kanina simple, ito hahatiin niya ito, pero isang dire-diretso po ito. Okay, biblical counseling is that action or process in which a concerned believer or group of believers lovingly confronts. Okay, dahil may kasunod pa ito mamaya. Pero dito po muna, I'll be explaining this. It is an action or process na ang ibig sabihin, ito ay hindi po passive. Hindi yung parang, ipag-pray kita. May the Lord bless you. Okay, mabuti ang Panginoon. Sige sister, brother, hindi ka pababayaan ni God. Hindi yung biblical counseling yon. Kasi it's an active way. Active siya eh. You are to confront, you are to talk, you are to teach our brothers and sisters. O kung sino man yon, asawa mo man yon, anak mo man yon. Okay? Hindi ito passive. Tayo ay gumagawa ng paraan, kumikilos na kausapin, at magpakita ng malasakit at pag-ibig sa ating kapwa kung sila man ay nagkakasala at nalalayo sa Diyos. Okay? Paano ko na ipapakita ang pag-ibig sa inyo? By saying, I love you? Paano nyo mas nararamdaman yung love ko as a pastor? By serving you. Not only discipline, paano kung hindi naman lahat kayo nagkakasala? Di ba? So gusto nyo, disiplinahin ko kayo lahat? Para mapakita ko yung pag-ibig ko? Hindi, di ba? By serving you. Ibig sabihin, nararanasan nyo yun. When I talk to you, when I give time to you, when I teach the Word of God na inaral ko na malinaw, that is love. Hindi siya passive. Nasasabihin lang love. Biblical counseling is something that we do to other people. Gusto ko makita nyo yun. Mag-aaral ako ng salita ng Panginoon, lalago ako sa salita ng Panginoon, kasi gusto kong matuto, mabago ng salita, at para yung iba na may problema at nangangailangan ng salita ng Panginoon, dahil ako'y lumalago sa kanyang salita, magiging blessing ako ngayon sa kanya at magagamit para sa aking mga kapatiran. Nakukuha niyo yung proseso? Okay? Kasi hindi nyo pwedeng sabihin biblical counseling, pinag-pray ko yan. Harapin natin sila with love. Okay? Mahalaga na matandaan ninyo, kailangan natin ang bawat isa. Okay? Ako bilang inyong pastor, ang tuon ko ay ang paglago ninyong lahat kay Kristo Jesus. Kung i-approach ko kayo dahil ito ay aking panawagan at ito ang biblical counseling na pag-unawa at ito ang ating biblical na pag-unawa sa biblical counseling, concern ako sa lakad ninyo kay Jesus. Kung may kasalanan, bahagi ng pagpapakita ng pag-ibig ay ang i-confront ko kayo sa inyong kasalanan lovingly
at patiently. Okay? Mahalaga po yan, ha? Hindi porket sabing, ay, may counseling ka. Hindi po lahat ng counseling sa akin may kasalanan. Yun yung maling, tanggalin niyo po yun at burahin po ninyo yun sa inyong isip. Minsan yung ibang tao pumapasok sa office ko dahil may katanungan sila. Okay? May katanungan sila in life, paano ko sila matutulungan, paano ko sila magagabayan, at ibibigay ko sa kanila ang paraan ng salita ng Panginoong Diyos at kung paano ito mai-apply sa kanilang mga buhay. Okay? So, biblical counseling is that action or process in which a concerned believer or group of believers lovingly confronts and, sabi nga dito, and scripturally instructs a sinning, ito na yung pangalawang part, kung may sinning na siya, or suffering, may mga kapatiran na nag-suffer, dahil may mga problema na kinakaharap sa buhay, okay, instructs a fellow believer for the purpose of affecting God-glorifying change. Okay, mahalaga itong bagay na ito. May instruction palagi. And the instruction that is given in biblical counseling should be, sa tingin nyo? Payo ko. Biblical. Instruction should always come from the Word of God. Kung walang Word ni God, huwag niyo akong pakikinggan. Okay? Kung hindi siya biblical principled, huwag niyo akong pakikinggan. Kasi that would be man-centered. Everything, sabi nga natin lahat kanina, lahat ng challenges ng tao may kasagutan ang salita ng Panginoon. Okay? So, at the same time, may instruction para sa mga fellow believers natin. Ang purpose, may purpose yun, yung instruction na yun, God-glorifying change. Okay? Na kayo, mababago, matatransform yung inyong direksyon na magiging tama na kayo ngayon, dati, dahil mali yung inyong pananaw, mali yung inyong lakad, kung may kasalanan man, maitutuwid kayo, ngayon ang inyong buhay ay mayaayon na sa salita at kalooban ng Panginoon na makakapagbigay na ngayon ito ng kalawalatian sa Kanyang pangalan. Di ba ang ganda-ganda ng biblical counseling? Di ba? Ako, actually, nung natutunan ko ito, it was really a big change for me. Kasi ang dami kong problema eh. But through all of those concerns in life and challenges in life, the Word of God encourages me. And at the same time, it helps me na magkaroon ng change, na makapagbigay talaga ng tunay na kalawalatian sa Kanyang pangalan. Okay, may approach. Actually, bahagi ito ng naituro ko din sa pastoral biblical counseling training ko before. There are different approach or kinds of counseling. Okay? Can be one time or ongoing. Okay? Pwedeng one time, minsan, may ibang mga kapatiran, may ibang mga mananampalataya, isang usap ko lang, gets na nila. Okay, sana ganun lahat, Yung parang, brother, sister, ganito yung sitwasyon mo. Tapos, gets niya, nga, brother Jay, thank you for that. Okay, there are one time and there are, sabi nga, action or process. May proseso, may iba matagal, maaaring hindi pa naunawaan yung kanilang mga nagagawang paglayo o hindi pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, pwedeng one time, may correction, ito'y pagtutuwid sa maling lakad, rebuke, pagsabi na iyong itigil ang kasalanan, na iyong ginagawa at talikuran ito at sumunod na ngayon sa ating Panginoong Diyos. Okay? Dalawa yan. Naalala niyo yung correction? Correction is instructing that person na makita niya kung ano yung kanyang ginagawa na hindi ayon sa salita ng Panginoon. That is correction. So, correction may kasamang instruction. Pagka sinabing rebuke, naalala niyo rebuke? Dapat maalala nyo ito, Rebuke is telling the person to to stop. You have to stop that. Kaya ngayon, kapag, kunyari daw, may anak kayo, kaya meron kayong anak na matigas ang ulo, bakit nag-iisip ka? Okay, may anak ka, matigas ang ulo, i-correct mo siya, bigyan mo siya ng instruction. I-rebuke mo siya, sabihin mo sa kanya, anak, you have to stop that. Hindi tama yung ginagawa mo. Hindi siya synonymous dahil may pagkakaiba po yung dalawang words na ito sa paggamit po natin biblically. Okay? You are to correct them and rebuke them. There are people who would not stop doing what they're doing, so may ongoing process. Okay? As an illustration, okay, yan, ganyan din ako. Joke lang. Okay, Leviticus 19:32, and then 1 Timothy 5:1 and 2. Actually, in Leviticus 19:32 is a call to honor the aged. Galangin ninyo ang mga mas nakakatanda. Okay, sana sa mga youth.
Honor the aged. When you come here in our church at merong matanda, kayong makakasalubong, mag-good afternoon, good morning, hello, batiin nyo sila. Okay? Honor the aged. Nawawala na ito sa ating generation, and that is a sad thought. Huwag kayong mahihiya. Ay, nakakahiya naman, tanda-tanda na niya eh. Hindi papansinin, dahil ako yan, tanda na niya. Hindi. Pag nakakita kayo ng mas nakakatanda sa inyo, you greet them. Good afternoon po, hello po, kumusta po. Okay? Gawin natin practice yan in our church. Youth ha, babatiin ninyo yung mas nakakatanda sa inyo bilang pagpapakita ng paggalang. Kasi yun yung sinasabi dito, you are to honor them. Okay? Mangupo kayo, matuto kayo na mag-say ng opo and po. Okay? At sumunod kayo. Kapag inutusan kayo ng mas nakakatanda dito sa church, hindi yung parang dire-diretso kayo naglalakad palayo at uuwi na. Kinakausap kayo. Pagka kinakausap kayo ng mas nakakatanda, inyong sundin sila. Okay. Action. There's an action. May correction dito, may action. Pagka kinokorek kayo ng mas nakakatanda, you listen and you obey. Kasi simple lang naman. The Word of God is clear. Kunyari daw, honor your mother and your father. Mahirap bang intindihin yon? Ba mahirap? Sa mga kabataan, pagtanda na lang, pagka nagkaroon na ng anak, doon na nila na naiintindihan. Di ba? Sana hindi naman. Okay? Dapat ngayon, kabataan pa lang kayo, maliit pa lang kayo, edad pa lang kayo ni Ivan, na dapat natuturuan na yan that they are to honor their mother and father. Okay? So, may confrontation, may pag-confront kapag ka ito'y laban sa salita ng Panginoon. This is just an example, okay? Kaya nga, maging sa 1 Timothy 5:1 and 2, this is an appeal to older men as a father. Okay? This could be an action if he listens, or a process if he does not listen and repent. Okay? Okay. Number 2, this kind of counseling assumes biblical truth and biblical love in balance, concerned lovingly. Okay. Sabi dito, Ephesians 4:15, I'll be reading it, sabi dito, rather speaking the truth in love. Okay, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. So as we approach biblical counseling, as we approach a brother or sister or someone in our family, always speak the truth in love. Okay? Ito yung ayaw na ayaw ng marami. Ano yung pinakaayaw ng marami? Ayaw mapagsabihan. Okay, lahat naman tayo ayaw nun. Minsan na-hurt tayo talaga lahat dun. Not all discipline is easy, di ba? Sabi nga sa Hebrews chapter 12. Okay, ayaw mapagsabihan. In our church, I confront, and I confront naman with love. Okay? I speak with love that most of the time, nakakalungkot man, tinitwist ng marami, na parang unloving. You are to be reminded when we do biblical counseling and we apply biblical counseling in our church, it is always with love. Okay? Kung magiging firm, yung voice ko is still love. Okay? Hindi kasi pwede minsan na parang lalambot-lambot. Okay? Huwag mo na ulit gawin yan, ha? Hindi maganda. Pagka love, may firmness. Bakit may firmness? Kasi mahal ko kayo, kailangan yung maitama dahil kayo ay nalalayo sa ating Panginoong Diyos. Okay? Pero mahalaga na makita ninyo when I confront at may sin, ibig sabihin noon, mahal ko, unang-una ang Diyos. Dapat makita nyo yun, ha? Kapag kayo din, darating sa punto na magka-counsel kayo, magpapayo kayo, okay, ginagawa natin ang confrontation because, first of all, we love God. Because it is a responsibility, command given to us, brothers and sisters in Christ, na tayo ay mag-correct one another. Okay, dahil mahal natin ang Diyos, sinusunod natin siya. Paano natin mahal ang Diyos? Dahil sa ating, when we obey His commandments. So, biblical counseling and confrontation is a sign of love dahil mahal ang Diyos at pangalawa, mahal ko kayo dahil mahalaga para sa akin ang paglago ng bawat isa kay Kristo Jesus. Okay? Importante na makita natin yun. So, wag kayo yung parang, kakausapin na ako ni Brother Jay, ganito, hindi na naman natin next Sunday, hindi mo magpakita,
alam mo yun, mahal ko kayo. Okay? Kung hindi ko kayo mahal, hahayaan ko kayo sa kasalanan. Kaya nga lang, hindi pa pwedeng mananatili kayo sa kasalanan. Dahil pag nanatili kayo sa kasalanan, tapos hindi pala kayo Christian, saan kayo mapupunta? Impyerno, di ba? Mount Sinai. So, hindi po pwede yun. At nakakalungkot po yun. Okay? Mahalaga po na makita po natin ang bagay na ito. We do that in our church because we have membership, especially to those who are members of the church. Mahalaga na makita ninyo yun. Membership, part of the membership is having that accountability. Okay? Because we want to grow. If you want to grow, you want to be confronted. Gusto nyo ba mag-grow? Ready kayo na ma-confront. Kung hindi kayo ready na ma-confront, ibig sabihin, una-una, hindi nyo mahal si God. Hindi nyo gusto talaga na mag-grow. Kasi we here in the church, di ba nga, as iron sharpens iron eh. Bahagi talaga yun eh. At ginagawa natin ang biblical confrontation in our church because we don't want sin to continue in our church. A little leaven leavens the whole lump. Lahat mahahawa. Ay kung lahat kayo hinayaan ko sa kasalanan, edi parang mundo tayo ngayon. Di ba? Parang pwede nyong gawin ang lahat ng pwede nyong gawin. Kaya meron tayong biblical confrontation. But, sabi nga, nagkapakita ng concern at ng pag-ibig sa ating kapwa. But we are to be reminded, sanctification is through the Word of God, used in biblical counseling to confront the sinner with God's Word and a call to repent and return to God and follow Him. Okay? Mahalaga na makita natin, when we confront, when we teach, when we correct someone, it should always be in accordance with the Word of God. Number 3, kind of counseling, variety of size, options, believers or group. Okay? We do counseling in different ways. May one-on-one. Ito, sabi nga, believers or group of believers, pwede din yun. Ginawa namin yun before sa Hierarch. Group of pastors kami with group of people na aming kinakounselan sila. One time, nung nasa Albay pa ako, di pa ninyo ako pastor before, si Pastor Bob, meron ako naging problem with my team. Kinonfront sila yung buong, hindi naman buong team, pero some of the members of the team, siguro mga around 5 yata sila. Okay, kinonfront sila ni Pastor Bob with me, with Pastor Tito, at sabi nga, counseling can do that, can be that way. Pwedeng grupo ito, marami na involved. Pero nga, maraming example pa. Okay, one-on-one, Jesus with Peter, di ba kinokorek? Inihiwalay ni Jesus si Peter. Parang halika nga dito, Aisha. Yan. Parang one-on-one. Yan. Si Aisha palagi kaming one-on-one yan eh. Yan. One-on-one. Okay, not only one-on-one, meron din two-on-one. Okay, katulad ng kay Priscilla Aquila with Apollos. Kinonfront ni Priscilla Aquila, mag-asawa po ito, si Apollos, regarding sa kanyang teaching, dahil ang pinanghawakan pa rin ni Apollos is the Old Testament. So, tinuro ngayon ni Aquila and Priscilla yung gospel about Jesus Christ. Okay, another one is 2 to 3 on 1. Okay, church discipline. Ito na yung sa Matthew 18. You call someone para i-rebuke, i-correct, i-rebuke yung kapatiran na ayaw na makinig. Mag-isa siya, I'll call 2 or 3 witnesses para siya ay makounselan. Okay? Local church. And 1. Apostle Paul with Corinthian church. 1 on the whole church. Ito yung pagtutuwid na ni Paul sa buong church. Pinulatan niya ito, pinuntahan niya ito, kinorek niya yung buong church. Minsan nga gagawin ko yun, ano? Natatawa si Brother Edwin. Iko-correct ko kayong lahat. Joke lang. Sana wag naman tayo umabot. Kasi Corinthian Church, problematic po yan. Kasi mga makasalanan po itong mga taong ito. Hindi naman po kayo nandun sa sitwasyon pa na ito. Okay? Combinations, counselors to counselee. Yun nga yun, 2 on 1, 2 to 3 to 1. At yun. Okay. Nadaanan na natin lahat yan. Inuulit lamang doon. So this kind of counseling, number 4, necessitates a conversation for change.
So, ibig sabihin, may tuon po yung ating, ang necessity ng conversation o yung pag-uusap natin, bakit siya necessary, dahil po ito para sa pagbabago. Okay? Habulin ko lang yung akin. Ayun. Sabi nga sa Acts chapter 20, verse 31, "Therefore be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears." Okay, na-admonish niya daw yung bawat isa, sabi ni Paul sa kanyang church. Romans 15:14, "I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct one another." So, ibig sabihin, nakikita din ni Paul yung changes ng mga mananampalataya sa Rome. Kasi sila mismo, sabi nga sa Romans 15:14, they are able to instruct one another. And yun yung prayer dapat natin sa ating church. We all grow in the Word of God and we all are able to instruct one another with the Word of God. Hindi lamang ako. Huwag kayong nakadepende sa akin. Si Brother Jay lang nakakaalam yan. Siya lang yan. Hindi po ako. Dapat lahat tayo po marunong mag-instruct. So, that's why I keep on encouraging you, read the Bible, study the Word of God, so that you may be able to be used by God as a vessel na ating Panginoon na makapag-instruct, makapagturo, makapag-encourage ng ating kapwa. 1 Corinthians 4:14, sabi po dito, "I do not write these things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children." So there is confrontation sa ating church because we are still sinners. Tayo po ay nagkakasala pa rin. Kailangan ng confrontation, biblical confrontation. Pero ito daw, pagko-confront natin, sabi nga, it should be scripturally. Okay? When we confront, hindi preference. Okay? Ay, ayoko lang. Huwag mong gawin yan, ha? Bakit? Saan sa Bible? Basta ako, ayoko. Hindi ganon. Hindi yung preference po ninyo. Okay? Sabi nga, this kind of counseling confirms the counselor's commitment to the sufficiency of the... Ano ibig sabihin ng sufficiency? Ano? Sapat. Okay. Mabibingin na talaga ako. No? So, sapat. Okay. Sufficient ang Bible. Okay. Inaral na natin ito sa doctrine of the Word of God that the Bible is sufficient. Okay. Sabi nga natin kanina, everything is in the Bible to help us in our challenges na kinakaharap. Okay. So, ibig sabihin, yung counseling na ito, not only that we are to confront, but that it should be scriptural. Okay, sabi nga sa Psalm 19, at mahalaga po ito, siguro pakinggan nyo na lamang ako. Psalm 19, verse 7 to 11, "The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is great reward." Ganda na pagkakasulat nito about the Word of God. So kaya nga mahalaga na makita natin, sufficient ang Word ni God. Ito yung tunay na makakapagbigay ng pagbabago sa ating kapwa, maging sa ating mga sarili, at makakatulong ito para sa kanilang paglago. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Siguro most of you would know this. "All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work." So, all Scripture is breathed out by God, profitable ito. Okay? Kaya gamitin natin, aralin natin, alamin natin, saliksikin natin ang salita ng Panginoon. At gamitin natin sa ating panawagan na ituro ito. Lahat po kayo pwedeng magturo, ano? Kasi minsan ang thinking ninyo, hindi kayo eh. Siyempre, kung may anak kayo, tuturuan nyo yung anak nyo. Kung may asawa kayo, tuturuan nyo yung asawa ninyo. Hindi pwedeng wala noon. Part ito. Pero when you teach them, it should always be
scriptural, especially sa ating mga anak. Hindi yung parang kung ano yung uso sa mundo, o anak, ito yung uso, ganito tayo, ganito gawin natin. Hindi ganon. Okay, it should always be based scriptural. Alam niyo yung mga thinking na naalala ko yan, tama-tama, ang hierarch, ini-invite ako nila Pastor Tito. Sino yung mga high school sa inyo? High school na magka-college na? Kahit na nasa college na? Pwede pa rin. Kasi career orientation, career planning. Okay, so maganda yon para akin naman, ang payo ko lang naman sa inyo, sa mga kabataan ko dito, in terms of choosing a path or a career, ngayon pa lamang, isipin nyo na, kung itong trabahong ito ay makakapagbigay talaga, alam mo yun, yung oras sa Panginoon. Okay, syempre, kung kunyari daw, ay gusto ko maging ganito. Tapos pag nagtrabaho ka na, hindi ka pala pwede ng Sabado at Linggo. O kaya ng Linggo, wala ka. Ngayon pa lang, career path mo pa lang, naghahanap ka na ng course na pag nagtrabaho ka, available yung Sunday for God. Okay? Yun lang ako, simple lang naman ako sa youth eh. Simple lang yung instruction ko sa kanila eh. Maging teacher lahat. Gusto ko teacher eh, kasi pwede sila mag-share ng gospel. Alam mo sa mga bata, alam mo yun, kung ako nga ngayon, sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, kung hindi ako naging pastor, teacher ako ngayon. Kasi nag-prepare na ako dati, kumuha ng ng units for teaching eh. Dahil nga, ang purpose ko is to share the gospel. Kaya nga si Eunice, nagbago bigla ng career path mo, di ba? Gagraduate ka ngayong June. Yay! Congratulations. Tapos, kukuha daw siya ng engineering. Teaching unit. Akala ko engineering. Psychology. Para napahiya ako sa'yo dito. Okay, so yun nga. Yung mga youth, attend kayo pala. Naalala ko lang kanina. Okay, so anyway, when we give advice, it should always be scriptural. Okay, number 6, this kind of counseling includes teaching. Kaya nga may instruction. Kaya nga, importante, you are growing sa inyong reading, studying, and growth sa Word ni God. Hindi kayo makakapag-instruct na galing sa Word ni God kung hindi nyo din alam hindi yung, nasa Bible yan, nasa Bible lang yan. Hindi, i-point out ninyo sa Bible, sabihin ninyo sa Bible, i-search ninyo, alamin ninyo kung saan sa Bible, para maipakita natin sa kanila saan sa Bible yun. Kasi dapat yung instruction natin should not be man-based, alam mo yun, instruction, but instruction that is coming from the Lord. Okay? Sabi nga sa Matthew 28:20, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Teach them to observe all that I have commanded you. So ano yung tuturo lang? Lahat ng kinumand ni Jesus Christ, ni God. Okay? John 17:17. Ito, mahalaga yung 7. Binasa natin yung kanina. Sanctify them in the truth. Your word is, paano daw mag-grow in holiness ang ating kapwa? Through the word of God. Hindi sa experience natin. Alam mo, ako ganito yung ginawa ko. Hindi yun yung nagbibigay pagbabago. Kasi dun yung experience mo yun. Iba-iba experience natin. Maaring same situation, pero iba yung pagkilos ni God sa puso ng bawat isa. What changes the heart? The Word of God. Okay? Mahalaga po na makita natin. Ephesians 4:11-12, and He gave them apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. So may mga tinawag ang ating Panginoon. Siguro kung medyo mahirap kayo sa inyong sitwasyon, hindi ito mabigyan kayo ng help ng inyong self-servant or ng isang kapatiran na may alam din sa salita ng Panginoon. Nandito po ang pastor, nandito po ang iba pang mga pastor sa hierarch na pwede pong makatulong sa atin para tayo ay mabigyan ng instruction. Okay? Number 7, this kind of counseling can either be preventive or restorative. Okay? Preventive, ibig sabihin para hindi ka magpatuloy pa o hindi ka mahulog gumawa ng kasalanan. Restorative, dahil nandun ka na, dahil sinning ka na, kailangan mong ma-restore.
Preventive dahil suffering ka pa lang. Marami po ako mga nakakounsel na ganito na may problema sila, ang payo ko sa kanila, maaari ng pag-uwi mo, mahulog ka sa sitwasyon na maging bitter ka, magalit ka, magtampo ka, mag-self-pity ka, be ready with those things. Go to God, submit your emotions to God. Do not submit to your emotions. Go to the Word of God and ask the Lord to help you na maging biblical sa lahat ng response mo. Preventive yun. Kasi sa bawat tao na nag-suffer pa lamang, maaaring nagsisina sila because they're not trusting God, pero hindi ka na dapat pang magpatuloy dun sa sin na yun. Kailangan natin yung Word ni God, kailangan natin yung salita ng Panginoon na, teka lang, hindi ako pwedeng magpatuloy sa ganitong klaseng sitwasyon. Hindi ako pwedeng magpatuloy sa ganitong klaseng kalagayan ko na maaring maghulog pa sa akin lalo sa kasalanan. Kailangan ko layuan ito. Okay, kunyari daw, siguro puntahan natin, do not be unequally yoked with an unbeliever. Nanliligaw na, ay, Brother Jim, may nanliligaw sa ako. Huwag mo nang kakausapin yan. Preventive. Di ba? Nahulog na. Counseling. Restorative. So, simple lang naman po yun eh. So, meron tayong alam na natin, ikaw na naman, Aisha? Kasi animated ka eh. Okay. So, meron tayong lahat, nawala tuloy ako. Meron tayong lahat na kinahuhulugan na sitwasyon para ma-prevent natin. Kilala nyo ba minsan yung sarili ninyo? Minsan hindi nyo kilala sarili nyo. Sa totoo lang ang dami ko nang nakausap, hindi nila kilala sarili nila. Kasi nga na-blind na ng sin. Okay? Pero most of the time, alam nyo yung sarili ninyo. Alam nyo kung ano yung mga madalas na nagiging trigger ng sin. Alam ninyo kung saan kayo weak. Di ba? Huwag nyo sasabihin hindi. Baka hindi kayo Christian. Kasi the Holy Spirit will work eh. Ipapaalala yan kung ano yung mga bagay na siyempre may conviction ka. O pupunta ka na naman sa lugar na yan, huwag na dyan. Alam mo yun, pupunta ka na naman dito sa website na yan. Habang nag-i-internet, gabi, walang tao, walang nakabantay. Alam mo yun eh. Di ba? So the Holy Spirit will work. Kayo din mismo, apply nyo na kagad yung word ni God kung ano yung kailangan ninyong kaharapin. Kaya nga, mahalaga, napakahalaga ng scripture memorization. Okay? Importante, may memorize verses kayo. Kung alam nyo ano yung mga weaknesses ninyo, i-memorize ninyo yun para makatulong sa inyo. Kasi ano ba yung makakatulong ng change? Ano yung makakatulong for you to change? Yung will natin, hindi ko nagagawin yan, hindi ko nagagawin yan, hindi ko nagagawin yan. Ganun ba yon? The Word of God, di ba? Kasi sanctify them with your truth, your word is truth. So, scripture memorization. So, kung may temptation ka, may sin ka na alam mo na nahuhulog ka doon, memorize that scripture, preventive, to continue and to move on from that sin. Okay? Ngayon, kapag ka talagang in sin ka na, you need a help para ikaw ay ma-restore at maitama sa ating Panginoong Diyos. Galatians 6:1 and 2, Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Okay? Huwag niyong gagawin kapag kunyari, natuto na ako mag-biblical counseling. O, ikaw, napakamakasalanan mo. Ikaw talaga, hindi ka na natuto. Ano yung sabi dito? Restore him in a spirit of gentleness. Okay? Mahalaga po yun. Okay? Keep watch on yourself lest you too be tempted. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Okay? Mahalaga po na makita natin yun. 2 Corinthians 1:3-4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction. So in affliction na siya, huwag mo naman siya yung parang didigdihan, napakamakasalanan mo kasi. Bring comfort, bring hope. Okay? So sinasabi ko din kapag matigas yung kausap ninyo, siyempre magiging firm ka din. Brother, hindi pwede yan. Sister, hindi pwede yan. Kailangan mo talaga makita na kasalanan ng iyong ginagawa. But we are to bring comfort to them na may hope palagi kay Jesus Christ. Okay? Kaya nga tayo, kung nakaka-receive tayo ng comfort kay God, tayo din maging comfort for those who are afflicted.
Okay? And then number 8, this kind of counseling is a ministry for the body of Christ. Okay? Yung counseling na ito para sa church. Sabi ko nga sa mga pastors during the biblical counseling ko sa kanila, you do not do biblical counseling sa mga unbelievers. Ano yung ginagawa sa mga unbelievers? Gospel. Okay? Kasi hindi nila maintindihan ang Word ni God. Kahit anong bato mo sa kanila, kung unbelievers sila ng Word of God, kahit na, alam mo yon, amplified version pa yung basahin mo sa kanila, para talagang maraming words na makita, para maintindihan lang nila yung word, hindi nila maintindihan. Malinaw yun? Kasi sabi nga, 1 Corinthians 2:14, part ito, the natural person does not accept the things of the Spirit of God. The natural person means the person who is not yet quickened. Di pa siya Christian. Okay? For they are folly to him. So para sa unbelievers, most of the time, folly daw yon, sabi ng Scripture. And he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Okay? So hindi nila talaga maintindihan. So kapag kang kausap ninyo, kaya nga ang payo ko sa mga pastors na tinitrain ko before, alamin ninyo, kausapin ninyo, interviewin ninyo yung inyong mga kinakausap. Parang kunyari ako dito sa church. Minsan kapag may kinakaunselan ako, tatanungin ko, Christian ka ba talaga? Paano mo masasabi na Christian ka? Okay, kapag na-explain niya sa akin yung mga bagay na yon, then bibigyan ko siya ng biblical counseling. Ngayon, kung hindi siya Christian, isi-share ko sa kanya yung gospel. Sasabihin ko sa kanya, kapatid, para maunawaan mo talaga kung ano ang kalooban ng Panginoon at maisabuhay mo ang kalooban ng Panginoong Diyos, kailangan mo munang makilala si Kristo Jesus. Kasi walang pagbabagong mayahatid ito dahil wala sa kanya ang Holy Spirit. Okay, pwede mo siya matulungan in some way, morals lang yung mababago. Magiging mabait ka na, wag mo nang gawin. Parang kunyari daw, katulad kay James, yung sa mga anak, gospel palagi. Pero, pag tinuturuan mo sila ng gospel at kinukorek mo yung characters nila, yung morals nila, may kasama palagi siyang gospel. Explain mo sa kanya, anak, alam mo, dapat maging masunurin ka sa aming ng nanay mo. Pero hindi mo magagawa yan. Kailangan mo si Kristo Jesus. Gusto mo ba makasunod talaga? Gusto mo talagang makapagbigay din ng kaluwalhatian sa Panginoon? Kailangan mo si Kristo. So paulit-ulit yan. Every day yan, sabi ko sa inyo. Every sin, every correction, every punishment sa bata, every discipline na kailangan kinakaharap, gospel. Then siyempre, ipipresent mo si God. Alam mo, ang anak, hindi maganda na ginagawa mo yan dahil kasalanan yan. God is holy, hindi yan nakakaluwalhati, at galit si God sa ginagawa mong kasalanan. Alam mo ba, nagagalit ang Diyos sa iyo ngayon dahil gumawa ka ng bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban? So ituturo mo yun, and then gospel. Gospel. Okay? Ganon kami ni James. Every time yan, si Boy, palagi yan, gospel, reminder ng holiness ni God, and then siya din, tapos, di ba, inaral natin ito sa parenting, ipoprocess mo ngayon sa anak mo, ano yung nakita mong kasalanan, bakit kasalanan yan, bakit ka ngayon nagsusorry, ano yung reason ng mga ganito. So, para meron siyang, kahit hindi siya Christian, natatanim sa kanya na meron tayong Diyos na sinusunod at sinasamba. Okay? So, kapag ka-unbelievers, gospel, evangelism, pagkakapwa, kapetiran dito sa church, o kahit na sabihin mo professing siya dito, hindi natin alam kung Christian talaga, siyempre gospel pa rin, and at the same time, we can give them biblical counseling. Okay? Malinaw yon? Number 9, this kind of counseling focuses on God and His reputation. Hindi reputation ng tao. Okay? Hindi para, alam mo yon, para maging mabuti kang tao at makikita nila na, galing-galing ng taong ito. Hindi, for the glory of God. Okay? For the purpose of affecting God, glorifying Him. Okay? Sabi nga, in the same way, let your light shine before others. Kasi kapag may change, may character change sa atin na naililinya yung ating character sa character ni Jesus Christ. Sabi nga dito, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Dapat tuon natin mag-glorify si God.
Sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, sa lahat ng ating ginagawa, ano yung 1 Corinthians 10:31? Whether you eat or eat and eat. Mahilig kasi kayo, kung tatawa-tawa kayo, mahilig kasi kayo kumain eh. Whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. So, when we approach someone, when we help them, when they are afflicted, they are suffering, let's help them so that God may be glorified. Okay? Yun yung tuon natin, na sila mag-respond ng tama sa kanilang affliction, sila magkaroon ng hope kay God, kung sila ay may problema, sila ay, alam mo yon, lumakad ng tama, kung sila man ay nagkakasala, para mag-glorify natin ang ating Panginoong Diyos. And then, number 10 and last, this kind of counseling envisions transformation. Dapat may change. Okay, mahalaga na makita po natin na magre-resulta ito ng pagbabago. Tinuro ko din sa pastors before yung process of change. Siguro next time idadagdag ko yon. Kung paano natin malalaman kung yung isang tao nag-change na nga. Okay, hindi ko alam kung madadaanan natin yon sa module 2, pero may part ako ng teaching regarding that kaya ako kapag may counseling ako, tapos restoration, meron yan process, may steps yan kung malalaman mo ngayon kung talagang nag-change na siya. So may mga checklist yan kung nakikita mo na yon sa kina-counselan mo. Romans 6:17-18, but thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart. So may change, di ba? Kung ating titignan. To the standard of teaching to which you were committed and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. That is, slaves of sin, ngayon slaves of righteousness. Romans 12:1 and 2. Basahin ko na lang sa verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So may change of mind. So sa counseling, dapat may change of mind. Change na magiging biblical na yung kanyang pag-iisip. Hindi na makasarili, di ba? Hindi na siya nakatuon sa kung ano yung gusto ng mundo o kung ano yung plano ng mundo. Alam mo, maraming mga worldly ways na naipapasok sa isip ng mga tao. Dapat ito ay mailinya na sa salita ng Diyos. 2 Corinthians 3:18, and we all, but unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another, from glory to glory. So, ibig sabihin, yung change na ito, mas lalo tayo nagiging kawangis ni Kristo Jesus. What kind of change? Heart change. Okay? Puso, hindi actions, hindi lamang yung, alam mo yon, yung the way you live, pero dapat nag-uugat yon sa unang-una, pagbabago na nanggagaling sa ating mga puso. In whom? Siyempre sa counseling, okay, sa mga kina-counselan natin, by whom? Only God. Ating tatandaan, hindi tayo ang makakapagpabago. Sino makakapagpabago? Instrument lang ang nagka-counsel. Ano yung gagamitin ng nagka-counsel? Doon sa counseling? Words ni God. So, yung words ni God, kung words niya ito yung nakapagpabago sa kanya. So, huwag yung sasabihin, alam mo, si ano nagbagay dahil sa akin. Christian na Christian yun, kitaan nyo naman. Parang nakakatakot po yung ganon. Yung change is always based tayo sa salita ng Panginoon dahil ang makakapagpabago lamang sa atin. Sa ating lahat, sino ba talaga nakapagpabago sa atin? Si God lamang, di ba? Pag naririnig natin yung salita niya, pag nababasa natin yung salita niya, pag naaral natin yung salita niya, the Holy Spirit works within us at nagkakaroon ng changes sa atin dahil ngayon, nagsasubmit na tayo sa kalooban ng Panginoon. At ito yung paulit-ulit na inaaral namin before. The problem is not the problem. The heart is the problem. Kaya yung problema ninyo, hindi yan talaga problema. Ang problema ninyo ay puso ninyo. Puso nating lahat. Okay? Iisa-isahin natin yan in time dahil bahagi po yan ng ating pag-aaral sa 3 trees. Okay? Only God can change a human
heart. Okay? Instruments tayong lahat, instruments ako ng Panginoon. Kung kayo mag-grow in biblical counseling, salita ng Diyos ang makakapagpabago lamang sa ating lahat. Okay, in ending, pakibasa ulit, John 17:17. Why counsel or do anything else for God? Siyempre, maraming reason kung bakit po tayo dapat magka-counsel. Okay? Sabi nga, there are many good answers to this question. Yung question is, why counsel and do anything else for God? There is one best answer. Okay, so may small group exercise tayo dahil bahagi po ito ng program nila. Exercise. Make a group of 5 yata. O kung sino na lang yung magkakasama dyan. Short lang ito, mabilisan lang. Kunyari daw, isang kumpul kayo magkakasama. Okay? And then, siguro discuss nyo, pili lang kayo kahit 3 verse dito. Nababasa nyo? Hindi, yan na talaga yun. Pwede pa itong mapalaki? Ayun, pwede pala. Ayan. Pili kayo kahit 3 sa grupo ninyo. I'll give you 10 minutes. Pagdating ng 3 o'clock, meron mag-share kung ano yung sagot sa bawat question. Alam mo na? Kahit 3 lang, pag-usapan ninyo, tapos magkaroon kayo ng isang sagot sa grupo nyo. Kaya isang table na ito, itong table na yan, itong grupo na ito, itong grupo na ito, sama na kayo dyan. Tapos yung grupo nyo dyan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? 10 minutes. 3 o'clock, ano tayo, para 3:30 tapos. At least 5 verses, 3 to 5 verses. Si Sister Glenda daw, sige. Sister Glenda, mauna si Sister Glenda. At least 3 questions, ano yung isang sagot? Okay. Yes, okay. So, di ba, no? Meron pa iba? So, nasagot yung number 3, 4, 5? 1 to 5. 1 to 5 yun. 1 to 5 pala. Okay, 1 to 5. Sino yung gustong sumagot ng iba pa? Sino daw? Elma. Elma daw, si Elma. Number 6 is... Sige. Sige ho, tatawagin ko kayo. Si Elma lang po. Mauna muna yung mas matanda. Joke lang. Anong number? Kahit dalawa lang, kahit dalawa. 7. Okay, 6 and 7. Why did God rescue Israel? Ayan. Dapat pala may mic din si Sister Glenda kanina, no? Sige. Ayan. Asan na yung kinopya mo? Wala kang kinopya. Akala ko nang opya ka lang. Hindi pa po ako ready. 10, 9, 8. The joke lang. Take your time until 5. Tignan mo lang mangyayari dito sa buong church. Reading Psalm
verses 7 and 8. Our fathers in Egypt did not understand your wonders. They did not remember your abundant kindnesses, but rebelled by the sea at the Red Sea. And then 8, sorry. Nevertheless, he saved them for the sake of his name, that he Okay. might make his power known. Same lang din po siya sa number 7 na sa Ezekiel 20:14, which also, so reading Ezekiel 24, chapter 20, verse 14, but I acted for the sake of my name, that it should not be profaned in the sight of the nations. So, referring po dun sa mga pagan nations, before whose sight I had brought them out from the slavery. So, our answer for these verses ay for His name's sake, kasi He is unchangeable God, and He is always true to His promises. Okay. Thank you. Thank you, Sister Elsa. Elma pala. Elma. Sister Elma. Joke lang yun. Alam naman niya, tinatawag ko siya si Elsa. Kita mo, may ganun pa ng buhok yan. Sister Lou, number, ano kayo, Sister Lou? Mr. Lou, it's your turn. 4, 5, 6, 11, 12. Okay. Why did God use Pharaoh in Egypt? So that he can demonstrate his power and his name be proclaimed throughout the earth. So Then for number His 5, name to be proclaimed in all the earth. Yes. Okay. And then why did God defeat Pharaoh at the Red Sea? So that he will get the glory over Pharaoh and that they will know that he is the Lord. Okay. Glory and that He is the Lord. Yes. And then number 6, why then God rescued Israel from Egypt? So that the people will consider his wondrous works, remember the abundance of his steadfast love, and that he might know his mighty power and save the Israelites for his name's sake. Okay, for His name's sake. Okay. Kaya lahat na. Okay, thank you very much. Sino pa? Meron bang sumagot ng 8? 8, 9, 10? 8, 9, 10? Hindi nyo kayang habulin ngayon? 8, 9, 10? May sagot lang naman yan. Isa lang naman yung sagot eh. Ano na, may kulog. Meron pa? Kasi yun lang gusto mong sagot eh. Nasagot na ng iba eh. Oh, 8, 9, 10. Si Lennox daw. 8, 9, 10? Number 10? Ha? Number 20. Okay. Why should we do whatever we do? Okay, for the glory of God. Hirap nung, ang hirap nung napili yung number ah. Talagang pinag-isipan niya pa yun, nag-pray pa siya, Lord, sana tama. Meron pa? Last? Last? Wala na? Ayaw niyo na? May gustong sumagot? Wala na? Going once? Okay. Sige, ayaw niyo na sumagot lahat. Wala na nang hahabol? Sige, isa. Number 3. Nasagot na yung number 3. 1 to 8, nasagot na yata. Actually, isa lang yung sagot sa lahat ng to. Ano yung sagot sa lahat ng ito? Okay, for the glory of God. Okay? 25 questions, 1 answer, the glory of God. Okay. So, in everything na ating dapat na maging, kung meron man tayong tatandaan,
as we do biblical counseling, and as we share the Word of God, ang tuon dapat nito for the glory of God. Okay? Anything na change na dapat hanapin natin doon sa ating kapwa, sa ating sarili, okay, ay ang maluwalhati natin ang ating Panginoong Diyos. So mahalaga na makita natin palagi, ang tuon ng biblical counseling is for the glory of... Ano yung madalas na nagiging problema ng tao kapag sila'y kumakaharap sa problema? Gusto nila maalis doon sa problema. Ang tuon nila, maalis sa problema, mawala yung problema. Ang tuon ng Diyos, kung bakit may problema ang tao at kumakaharap tayo sa mga problema at challenges in life, para tayo makonform kay Christ, mag-respond tayo ng tama doon sa situation na yon at tayo ay makapagbigay ng glory kay God. Kahit na napakahirap pa ng sitwasyon, alam ko maraming mahihirap na sitwasyon kayo na pinagdaraanan. Ako marami din akong pinagdadaanan na maraming sitwasyon sa aking buhay. Kayo din for sure marami. But in everything na nire-reveal ni God, yung problem natin in life is not given as a problem para magka-problema lang tayo, hindi lang siya parang discipline para sa atin, kung hindi corrective lahat ng yun. Binibigay ni God ang lahat ng challenges na yun para makita natin unang-una yung ating puso. Kasi in every situation, nire-reveal ni God yung heart natin. Ngayon, alin yung dapat na mabago sa ating lahat? The problem is not the problem is the heart. Kasi in every challenges in life, it reveals the heart. Diba? May traffic, kinat ako. Pag nag-respond ako ng galit, anong magiging nire-reveal ni God doon? Yung heart ko magagalitin. Diba? May bata, yung bata iiyak ng iyak, iyak ng iyak, iyak ng iyak. Nainis ako, nire-reveal ni God doon sa akin? Mainisin ako. Diba? Kailangan ko maging patient, maging loving, maging understanding. Diba? Meron tao na makulit, hindi sumusunod, palaging absent sa youth. Bakit ang lakas ng tawa mo? Joke lang yan, ano? Hindi na kasi daw siya youth. Di ba, in every situation, makulit yung anak, matigas ang ulo ng anak, yung asawa, hindi loving, yung asawa, hindi tumutulong sa bahay, yung asawa, ganito, yung boss ninyo, matapang, galit sa'yo palagi, mainit ang ulo, darating ka pa lang, nag-ano pa ba kayo? Punching? Hindi na uso, no? Nakakahiya, huli ko trabaho kasi 2000 pa. 24 years ago. Wala na palang ganon. Fingerprint na. Hindi hindi tongue print. Tongue scanner. Okay, in every situation, nire-reveal palagi yung heart. Okay, mainit ang panahon. Tapos init, sobrang init. Tapos bigla naman mamaya, muulan, malamig. Maulan naman, malamig. Di ba? Nire-reveal na tayo ay mareklamo, wala tayong contentment. Di ba? So, ano daw? Malamig sa office. Reklamo pala, malamig sa office. Nakakahiya naman, ano? Lahat ng mga walang aircon sa bahay, yung isa nagreklamo, malamig sa office. Mag-jacket. So, alam mo yun, kapag mareklamo yung puso natin, ibig sabihin, nire-reveal yung heart natin, wala tayong contentment. Minsan, kapag feeling natin parang pinapakita na hindi tayo nagtatrust kay God, hindi tayo nagdi-depend kay God, hindi tayo loving, hindi tayo understanding, hindi tayo patient, maraming nire-reveal yung heart natin sa atin. And you have to be aware of that in every situation. Kaya dapat makita ninyo yun. Hindi kayo dapat parang, okay lang, ganito talaga ako. Hindi. Hindi kayo ganun lang. Ganun ka talaga kasi makasalanan ka at gusto ni God na yung pagiging sinful mo mabago dahil hindi ka na dapat slave of sin, kung hindi ikaw ay slave of righteousness. Dapat ikaw ay nag-grow na in holiness. Okay? So mahalaga yon in everything that we do, mabago yung heart natin for the glory of God. Mabago yung character natin for the glory of, hindi problema yung problem.
Yung problem, nandyan yan palagi, hindi yan mamamatay na lang kayo, may problema pa kayo. Tama? Ayan, hospital ka, paano pambayad? Diba? So trusting God pa rin yung magiging issue. May sakit ka, hindi tama yung doktor mo, hindi maganda yung advice sa'yo, hindi maiinis ka. Alam mo, maraming problema pa rin hanggang sa mamatay ka. Pero ang kagandahan doon, paano ka mag-respond sa lahat ng mga pinagdaraanan natin. I do believe, hindi tayo mag-respond lahat ng tama palagi. Mag-respond tayo most of the time sinfully. Pero I pray na tayo, as we grow in the Word of God, nag-respond na ngayon tayo ng tama dahil alam na natin na ang problema natin ay ang ating mga puso. Okay? Sabi nga, ito magandang counseling book ito. Sabi dito, ni Douglas Bookman, meron akong nito Ayun, tama nandito. Thus, any model of counseling that is authentically biblical will be framed, designed, and executed in happy submission to the biblical demand that our lives be lived out entirely for the glory of God. Okay, everything dapat nakaayon lamang sa salita ng Panginoon. Naka-frame siya doon, naka-design doon. May happy submission tayo. Ano man yung sitwasyon natin, happy submission to the biblical demand ng ating buhay nakataon lamang for the glory of God. Okay? What is the chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. Okay? So, yun lang din talaga yung ating dapat na maging laman ng ating mga isip. Palagi nating iniisip, teka lang Lord, am I giving glory to your name? Pag nagpe-parenting ka, am I giving glory to your name? Pag yung relationship with your spouse, am I giving glory to your name? Pag nag-work ka, do you give glory to the name of God? When you travel, do you give glory to God? Alam mo yun, magko-commute ka, mamamasahero ka, do you give glory to God? Pag kumakain kayo, do you give glory to God? O hindi, kain lang kayo. Alam mo yun, parang, aren't you thankful? Don't you see the faithfulness, the goodness, and mercies of God? So everything in our lives, dapat po ito nakatuon for the glory of God. Okay? Dagdag ko lamang doon sa book dito ni Douglas Bookman, and I'll be quoting this. Sinulat niya din doon, sabi niya, the temptation today, even within the Christian community, is to do otherwise. To conduct counseling with a primary focus on someone or something other than God. Yun yung psychology. Hindi nakatuon kay God, nakatuon sa sarili, nakatuon para maging maayos ang buhay niya. Meron akong isang kakilala na, ito malapit sa akin, professing Christian siya. Ilang beses niya nang binanggit sa Facebook account niya na thankful siya sa kanyang psychologist. Dahil talaga daw nabago yung kanyang buhay. Alam mo yun, parang, how, no. Gusto ko nga sanang ilapitan at puntahan sa bunutan. Joke lamang yun, joke lang yun. Malapit to sa akin tong taong ito. Pero yun nga, yun yung pananaw ng mundo Kasi sabi niya, dati nagpa-panic attack siya, dati depressed daw siya palagi, but because of yung counseling niya, doon sa psychologist niya o psychiatrist niya yata, something like that, naging masaya na daw siya ngayon. Kahit na daw malaki daw yung nagagastos niya. Sa akin, libre. Masaya na ako ng kopi ko. Na gano'n, no? Pero yun nga, di ba, nakakalungkot? Ang thinking nila, maging masaya ko. Ang thinking nating Christian in our challenges in life is to glorify God. Yun yung taon natin. Teka lang, Lord, paano kita mag-glorify? It doesn't. Kung nag-glorify natin si God, yun yung true joy ng isang Christian. Ano ba yung true joy ninyo? Yumaman? Ang true joy dapat natin ma-promote. Diba, Nox? May project na yan. Project manager ka na ba? May project daw siya, di ba, this month? Oo, kita mo, Sister Edith, alam mo ba yon? Sister Edith, alam mo yon? Minsan we think of our status, we think of ourselves, yun yung tingin natin na dapat maging masaya ko. But dapat ang joy natin is to be conformed in Jesus Christ. Kaya nga ang Christian, pag nagsisin, may grief. Diba? May sadness. Bakit?
Kasi hindi natin nag-glorify si God. Ngayon, pag nag-glorify natin si God, nasusunod natin yung kanyang kalooban, ano yung dapat na resulta nito sa ating mga mananampalataya? Joy! Di ba? Yun yung joy natin. Kaya nga kapag kayo palaging malungkot, baka displaced yung joy ninyo dahil hindi kayo nakatuon for the glory of God. Di ba? You have to think about it. Kasi kapag nag-glorify natin si God, dapat puno tayo ng joy. Na-sharean ko yung anak ko, nakapag-share ako dito ng gospel, naituwid ko yung anak ko, nagawa ko yung mga bagay na ito na hindi ako nainis. Kahit na nakakainis yung sitwasyon, by the grace of God, binigyan niya ako ng grace na maging patient, maging understanding, maging loving. Lord, thank you dahil inalaw ninyo ko na ang banal na Espiritu ang manguna sa aking buhay at masunod ko ang inyong kalooban para mag-glorify kayo. Yun yung joy dapat natin. Nakukuha niyo yun? Na itong araw na ito, tunay kong pinakitaan, by the grace of God, na mahal ko ang Panginoon dahil by grace, sinunod ko siya. Yun yung joy na, alam mo yung matutulog ka ng gabi na masaya, Lord, thank you for everything. Thank you for your goodness, Lord. Kung kayo man ay nag-serve in the ministry today, don't you have that joy? Diba? Ilan yung bata kanina, Jonathan? 28, ano? May bisita pa tayo from Bagong Pag-asa. Napupuntahan nyo pa ngayon after this. Hindi yung tamang nga, Brother Jay, pupunta pa kami. Sino ba yung grupo ngayon doon? Yeah. Napaka-challenging, ano? Kaya nga you're going there for the glory of God, there should always be joy. Because we are being used by God for His glory. Okay? Kaya nga dito dapat makita natin, ang iba, ang focus nila, someone or something or other than God. But the biblical counselor must be committed to a preeminently Godward focus in counseling. Why? There are 3 basic reasons. Number 1, because God's demand it. Bakit God focus? Because ito yung demand ni God. For the glory of my name. We were created for the glory of God. Okay? Binigyan tayo ng life for His glory. Hindi para gawin nyo yung gusto ninyo at maging masaya kayo and live happily ever after. Hindi po ganon. We were created by God for His glory because God demands glory. Number 2, because the natural exaltation of self is destructive. Kung itinataas mo yung palaging sarili mo, distraction ang kababagsakan nito. Okay? Inilalayo tayo ni God from that destruction. Kaya nga hindi dapat self ang focus natin in life. And number 3, because the soul-satisfying life God intends for His children can only be found through Jesus' spiritual paradox, deny self and focus on God. Yun yung pinakatuon natin. Deny self, focus on God, and glorify His name. Okay? Malinaw po yun? Okay. What catches your attention in the reading? Sa mga binasa natin kanina, and everything dito sa reading na ito, hindi nyo na nabasa ko, for His glory is to be displayed, para ma-display yung glory ng ating Panginoong Diyos. What does it mean to glorify God? Simple lamang po yung kanilang ibinigay dito na idea or truth to acknowledge His sovereignty and goodness. Okay? Paano natin mag-glorify si God? Pag ina-acknowledge natin palagi ang sovereignty ni God at ang kanyang kabutihan. Paano natin ina-acknowledge yung sovereignty niya? That God is in control of everything in this world and I should respond biblically sa lahat ng kanyang pagkilos. Lord, you are sovereign. Naniniwala ba kayo sa sovereignty of God? Na lahat na nangyayari ngayon, na kung kunyari daw, naalala ko one time, nagtuturo si Pastor Bob regarding the sovereignty of God, na may tinitignan akong langgam doon sa may upuan, gumagapang-gapang. Kunyari, sabi ni Pastor Bob, may langgam, naglalakad. Sabi ko, galing na, bago pa lang akong Christian, bago pa lang akong uma-attend, alam mo yung parang in-encourage talaga ako ni God na kahit yung langgam na naglalakad, hawak ni God yan, siya ang may control kung bakit siya dyan naglalakad. Alam mo yun, hawak ni God, even itong langgam na ito na naglalakad dun sa upuan. Tawa ako nun pero tahimik lang ako, tawa-tawa ako nun
Pero alam mo yun, God is in control of everything. Kung mainit ang panahon, inalaw ni God yan. He is sovereign. Naniniwala ba kayo doon? So we are to be thankful na, hindi, no? Na mainit. Alam nyo, kung pumunta kayo sa ibang bansa at -2, sasabihin nyo, okay na ako dito. Hindi kayo makakalabas actually sa negative degree na sitwasyon, na weather condition. Hindi kayo hindi kayo makakalabas. Maninigas yung mukha ninyo. Maninigas yung tenga ninyo. 4 degrees pa lang sa Korea, yung tenga ko naninigas na. Takot na takot ako kasi parang naninigas siya na kaya ganun ako ng ganun para uminit lang siya. 4 degrees pa lang yun. Kaya okay na yung mainit. Dito, alam mo yun, kasi doon kung wala kang ear muffs, yung pang-cover dito sa tenga, maninigas yung tenga mo. Dito lumabas ka kahit mainit, at least di ka naman okay lang, di ba? Okay lang naman, masarap naman pagpawisan, mababawasan ng fats. So, in every way, you are to be thankful. Yun lang yung gusto ko makita. In every situation, we are to be thankful. Maganda na naman pinagpapawisan eh. Di ba? Hindi ayaw ng iba. Di maligo kayo pagkatapos yung pagpawisan. Anyways, acknowledge natin sovereign si God, is in control. Acknowledge natin na everyday, good si God. Is He good? Kahit na may problema, is God still good? Bakit parang minsan, parang depressed kayo? Kaya nga, we glorify God when we acknowledge His sovereignty and when we acknowledge His goodness, despite of our situation, maging mahirap man ito. At alam ko, karamihan sa inyo, maraming mahirap na pinagdaanan, but the Lord is still good. Di ba? Nakakain pa rin kayo, nandiyan pa rin pamilya ninyo, hindi kayo na ospital, hindi kayo, alam niyo, parang okay pa rin naman. You are well provided by the Lord, may church kayo, di ba? You listen to the Word of God, sama-sama tayo, may pagdisal kayo dyan, dahil nag-order ako ng marami, na hindi pala kailangan, para ngayon meron tayo. Sovereign si God! Di ba? And not only that, and actively display His character. Not only that we acknowledge His sovereignty and His goodness, but actively, nasa buhay natin yung character ni God. Yung pagiging loving niya, pagiging merciful niya, pagiging patient niya. Alam mo yun, dapat ganun tayo, loving. Di ba? Yung character ni Christ nakikita sa ating mga buhay. Okay? Grace plus truth, how we actively display His character. John 1:14, sabi nga, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Nakita na natin ito kay Jesus Christ. He is full of grace and truth. Diba? Tunay na ang ating Panginoon, yung kanyang buhay ay tinakikita, ito din yung dapat na nakikita sa ating lahat bilang isa na kay Kristo Jesus. Di ba parang ang hirap, sabihin natin, Christian ako, isa na ako kay Christ, pero yung buhay mo, kabaligtaran ng life niya. Hindi dapat ganon. Kung tayo sinasabi natin, and we profess that we are Christians, yung life ni Christ dapat nakikita sa atin at nadidevelop sa atin. Hindi pagiging perfect ito. Hindi ko sinasabi magiging perfect yung Christ-like character natin dito sa mundong ito, pero we are growing. Unti-unti. Okay? May progress tayo. Okay? Kung patient ka ngayon, dapat mas maging patient ka bukas, mas maging patient ka next month, mas maging patient ka next year. Kung loving ka ngayon, dapat mas loving ka more. Kasi hindi pwedeng, loving na ako. Alam mo yung past tense? Patient na ako. Hindi, I tell you, kung tingin ninyong patient kayo, nakakatakot. Kasi out of the sovereignty of God, matitest yung patience ninyo. Para mas lalo kayong maging patient pa. So the Lord moves in our lives for us to be sanctified through His Word as we continue to study it and listen to it and learn from it para tayo ay ma-display natin yung kanyang glory sa ating buhay. So He who bore the sins of the world was publicly displayed. Everything was displayed by Christ. Everything was displayed
Pinakita yung kanyang pag-ibig sa atin, pinakita yung kanyang awa sa atin through Christ upang tayo din ay maging isa kay Kristo Jesus. So when you think of secular counseling, client relationship, appointments in an office, talk therapy. Ito yung pinagdaanan ng kakilala ko eh. Okay, may mga schedules yan. Okay, may appointments siya. Pero ngayon, Zoom call na lang eh. Tapos, ang laki pa ng binabayad, Zoom call pa, no? Naka-rollers pa yon. Okay, when you think of secular counseling, significant ko. Sabi niya nga, mahal eh. At tanungin ko nga mamaya, magkano yung binabayad mo doon? An indefinite amount of time with dubious results. Ibig sabihin ng dubious results, walang kasigurahan ng resulta nito at niloloko ka lamang yan. Okay. Ang tuon noon for a self-pleasing purpose. Tama eh. Yung kakilala kong yon, ang gusto lang niya, mawala siya sa depression. Gusto niya maging masaya. Pero, di ba, to be forgiven in Christ, and to be one with Christ, and to be one with people, with His people, join natin yun, di ba? Siya kaya nga minsan pag tinatanong ko, bakit dito ka na, ayoko sa church na yun, magugulong buhay ng mga tao doon. Dito ako. Kaya minsan nag-iisip tuloy ako kung talagang Christian ito eh. Okay. Biblical counseling is, ayan, pinapractice din kayo maging patient. Okay. Fellow believer, frequent and informal. Minsan, nandiyan lang sa may labas ng gate, sa may arawan. Di ba? Minsan, dito sa isang sulok. O kaya habang minsan dito, habang naguhugas ng mga hugasin. Di ba, napakaganda. Kung ano man yung ginagawa mo, kaya doon sa office ni Sister Nene, nagkukumpulan. Frequent, informal, Bible-driven meetings. Okay. Home, share tea. Minsan, kikita-kita. Directive, discipleship. Free. Yan ang pinakagusto natin sa lahat. Free aircon pa! Magpapakaunsel ako kay Brother Jay, malabig sa office niya. Summer pa naman ngayon. Okay. Baka naman mamaya, pag natuto na kayo mag-biblical counseling, magmaningil kayo, ha? Short time period, resulting in heart-based transformation. Okay, may pagbabago sa puso. Aren't you glad? Ako every time when I talk to Pastor Oscar or to anyone, katulad kahapon na nakausap ko si Pastor Kaloy, si Pastor Tito, yung ibang mga SC, pumasok pa ako sa meeting. Hindi pa naman sila nagmi-meeting, pero nakikiusap-usap sa kanila. Alam mo yun, when they speak of something, when they share of something, masaya. And then, when they pray for me, when they give advice sa akin, in my ministry, in my concerns sa ministry, may heart-based transformation eh. I trust God the more. I am reminded of the goodness of God, faithfulness of God, at mahalaga na makita natin yon. Kaya mahalaga ang biblical counseling. Okay? Siyempre, ang pinakatuon nito for a God-pleasing purpose. Tayo kasing tuon natin, brother, sister, gusto ko lahat tayo dito sa church, mabigyan natin ng glory ang ating Panginoong Diyos. Makalakad ka ng tama, kaya kita kinutuwid para mag-glorify mo si God. Gawin mo yung mga bagay na ito dahil ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita at makasunod ka for the glory of God. Yun lang yung purpose natin palagi sa ating ministry. Okay? At mahalaga na matandaan po natin itong mga bagay na ito. What is most important to know? Biblical counseling is to glorify God. Okay, paano ko ba May kanta yata ito. Hindi ko alam niyo yung kantang to? Lord be glorified. Alam mo yan, Sister Glory? Siguro kakantahin nila to, no? Pero hindi na ako, gusto nyo ba kumanta ko? Pero basahin ko na lang. In my life, Lord, be glorified, be glorified. In my life, Lord, be glorified today. Meron pala. Sino? Dito ba yun? O daan? Dito sa akin. Ayun, yung pala yung kantang yon.
Meron pala siya. Life, Lord, glorified today. Be glorified today. In your Your church, Lord, be glorified today. Okay, so sana ito yung maging natin, ang direction as we continue and study the Word of God, yung biblical counseling. Ang tuon ng biblical counseling is to glorify God. Okay, last, we'll end with this. Sabi nga, John 17:17, your word is truth. Okay, before we end in prayer, any question? Any question? Wala naman? So actually, every sessions na susunod pa, dahil ina-advance ko ng aralin din yung iba, mas marami pa tayong matututunan, especially for those na hindi familiar with the three trees biblical understanding o concept. Aaralin natin yon, hihimayin natin yung three trees na ito. That is for our personal sanctification and growth doon sa biblical understanding of counseling. Let us pray. Thank you, Lord God, once again for teaching us, for sustaining us for the past hours, O God, in our study. Lord, thank you dahil nag-i-impart po kayo ng katotohanan sa aming mga isip at binabago niyo po yung mga maling pananaw po namin sa aming mga buhay. At salamat dahil kayo ay Diyos na buhay, na siyang patuloy po na nariyaan at nagtuturo sa amin, ginagabayan, ini-encourage, at pinapaalalahanan, Panginoon Ama, kung ano po ang dapat na laman ng aming mga puso, na ang nais niyo, Panginoon Ama, sa bawat isa ay tunay na kami ay magpasakop sa iyo, tunay na gawin ang inyong kalooban para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Lord, help us, first of all, to grow more in your word. Help each one, Lord God, to read your word every day and to grow, Lord God, sa inyong salita. Na maunawaan ito, magbigay, Panginoon Ama, ng tunay na pagbabago sa aming lahat upang yung blessings na ito ay aming din maibahagi sa iba pa naming mga kapatiran, lalo na sa mga wala pa po kay Kristo Jesus, upang aming sila na maigabay at mabahagian ng mabuting balita at maituro sila kay Kristo Jesus na siya ang dapat nilang kanilang tignan at sila ay tunay na magpasakop sa iyo lamang, O Diyos. Thank you for everyone. Bless each one, O God, as we part ways. We pray for your blessing, protection, sa darating pong mga araw, sa darating po na linggo na ito, kayo po ang manguna sa amin. Thank you because we know that you are sovereign, you are in control of our lives, and you are a faithful and loving Father na hindi niyo po kami kahit kailanman iiwan o pababayaan man. Thank you, and we pray for the group, Lord God, who will be ministering, Lord God, sa Bagong Pag-asa. Continue to guide them, bless them, and allow the kids, Lord God, to truly hear the gospel, the truth of your word, and to come to faith in Jesus Christ. Thank you, O God. We glorify you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much, and God bless po sa inyong lahat.